Hi Gemini, ito na po ang inyong reading mid-August, mid-month na tayo. Anong kailangan nyong marinig? Anong inyong aasahan? Anong parating po sa mga taong ito? Gemini energy. Gemini, kamusta kayo? Kuha tayo ng ilang guidance. Magandang umaga po. Kung maririnig nyo, umaayo ng mga chicken joy. Sinasalubong tayo. Anong oras nyo to pwedeng marinig? Time check ngayon, 4:30 na ng umaga. Actually, pumasok na po ang mid-month. By the time na mapanood nyo ito, August 16, guys. Late tayo, alam ko. Dahil ang daming kaganapan sa pag-ulan lately, naway okay naman po ang inyong mga kalagayan. Nag-uulan kasi sa atin. Pero kuha tayo ng ilang guidance sa inyo. Gemini energy, any guidance? Advice po para sa mga taong ito ngayong mid-August. Anong parating sa kanila? May sumasama sa aking kamay. Tingnan natin. Ace of Wands. Inspiration, motivation, determination, puro siyon, or yung pinaka-advice, take inspired action, new beginnings, new offer, new project. Pakita natin sa live. Para gumalaw-galaw. Naka-live po tayo, syempre naman. Okay. Sandali. Bakit di kailangan katakutan, laliman, ano pa man? Kasi may new beginnings, pero para magsimula ang bagong simula, meron munang kailangan magtapos. This is the Death card. Di kailangan katakutan, laliman, ano pa man. The Death card. Meron lang yung kalakip na mensahe, ha? Actually, sobrang ko-connected to sa Meron kasi tayong darating na, yun? Check lang natin kung tama si Moonchild. Yes, lunar eclipse, full moon. Full moon is all about endings for new beginnings. At ito po ay magbibigay diin, end of this month, Gemini, sa inyong mga 10th house of work, career. It doesn't mean, tayo po ay general message. That doesn't mean, Moonchild, mawawalan ba ako ng work? Hindi sa ganun. So, reversal yung energy natin every time. Okay? Pwede itong higit na mag-apply sa iyo mismo or anyone connected sa yung workplace. Okay? Or kahit sa simpleng proyekto, trabaho, syempre naman, something ends, so something else can begin. Meron at merong kapalit. Okay? Meron at merong bagong simula. Meron mang magtapos, may parating din na bagong opportunity. Okay? Alam niyo, medyo agad-agad pinagpawisan tayo agad sa unang message. Gemini, any guidance para sa inyo? Ayan, may sumasama sa kamay ko. Any guidance po? Gemini energy. Ang dami nito, hindi natin pipigilan, guys. Knight of Wands. The Page of Cups. Tatabi natin to. Okay. I see naman yung pagiging, dito. Leader-like nyo, boss-like yung energy, entrepreneur. Napaka-balanse ng sitwasyon. Easy-peasy na lang sa inyo to, guys. May talino kayo, may diskarte. Huwag pagdududahan ang kakayanan. Okay? May pagkapagod pa nga. Very busy and productive yung energy. May ilang challenges. Yes, may ilang pressure sa work, especially kung aking i-apply dito at sa ilang galawan or ganapan ngayon astrologically. Pero pinapaalalahanan ka ng baraha na huwag maging dahilan yan, ha. Yung pressure na yon minsan sa dami ng ganap or pwedeng hinahabol nyo na kota. Baka ganito lang yun, okay? Ay baka makalimutan nyo naman yung pagkabalanse. Ayan, si King of Cups. Kasi dito, mamaya-maya may share ako sa inyo. Dito muna tayo. So, medyo yung schedule nyo ay talaga namang mahahatak ng higit din pagdating sa inyong mga buhay paggawa.
So, stay flexible, adaptable sa ilang ganapan. Nakukuha natin kung hindi to sa inyo mismo guys ha. Boss like yung energy, sabi ko nga, it could be a leader or one of your employer. This is the death card. So, reversal, sa workplace, sabi ko nga, maaaring very powerful po kasi ang mga eclipses at ito ay mangyayari end of this month. Magbibigay din again sa inyong mga 10th house. So, maaaring may mga kaganapan siya na merong eclipse, may culmination, sign of ending. So, maaaring may aalis ba? So, sabi ko nga, yung mga aalis, may bagong simula. This is for some of you. Tayo po ay general reading. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. As a Gemini, very adaptable naman kayo. Adaptable? Ano yun? Flexible at adaptable. So, ma-handle nyo to, ha? Ma-handle nyo to. Sabay lang sa flow. Other messages, kung hindi yan mag-apply sa inyo. When it comes to your money, marahil kailangan kong mabanggit ito kasi ito na yun. Kung saan kayo kumikita, yes, na minsan may pressure pa nga, na maring kaakibat po ay yung pera. Okay? Si Mars kasi ay nasa inyong mga second house of income. Diyan pumapasok yung kita nyo talaga. Yung tinatawag na hard-earned money. Yung pinagsisikapan nyo. At si Mars guys, kapag nasa second house, yes, merong magandang flow. Meron at merong papasok. Lalo pa, ito yun, no? Nagsisikap kayo eh. Meron kayong patuloy na gustong makompleto, matapos, na kota, hinahabol na proyekto, trabaho na ang ganda. Pero kasi si Mars, kapag nasa second house din, ang tendency, energy po kasi si Mars, again, ang tendency, maring palabas din ng mga sitwasyon. Oo. So, dito, balance. Ay, yun lang talaga yun. Sa dami ng sinabi ni Moonshang. King of Cups. Balance is the key. Sabi ko nga si King of Cups kasi, andyan yung puso yung compassionate heart nyo sa ilang obligations, sa mga taong mahal nyo, na gusto nyo pagbigyan. At the same time, yung pagiging practical. Kasi si King of Cups, ayaw nito nang nalulunod doon sa emosyon lang. Kailangan na papanghawakan ito ng more on dito sa thinking. As a Gemini, matalino naman kayo. This is something, as I've mentioned, easy peasy na lang, mapanghahawakan ito. Pinapaalalahanan lang kayo. Nire-remind lang kayo ng baraha. To stay balanced approach, kung paano nyo panghahawakan ng inyong money, lalo kung mag-resonate po na parang ang dami gastusin ngayon. Parang may pag-increase ng ilang, bilihin sa true. Yung ilang bills, payments na napaka-normal, hindi naman yan mawawala. Pero stay balanced ha. Unahin muna, baka yun lang yun, unahin muna yung kailangan, hindi sa babaliwalain nyo kung saan kayo masasatisfy, yung alam yung deserve nyo. Yes naman, this is something again, sabi ko nga po, ay magmumula sa inyong pinagsisikapan, pinaghihirapan, so deserve mo yan. Bigyan mo rin ng something ang sarili mo, pero kung kinakailangan hanggat maaari, hindi naman sa babaliwalain mo yung mga personal mo ng nakagustuhan, pero pwede mo namang ipagsantabi na lang muna yung alam mong pwede pa naman, hindi agad-agad makuha. Si Nine of Cups, ito kasi yung satisfaction, yung pagkakaroon mo ng pagkasapat. Okay? Kung anong meron ka, yun, doon muna tayo. Okay? But I feel again, si Mars sa second house, ano man kaharapin nyo, it could be unexpected sa ilang bills na to, expenses, meron at merong money-making opportunities, lalo kung sasamahan nyo ng, inspired action, determination, na maharap yung mga gastusin na ito. Okay? Magkakaroon ng pagkasapat. May solusyon, may resolution. Ganon. Okay. Ano pa? Dito tayo, ito na. Pagdating sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon, tayo po ay general message, the Page of Cups.
bumabata ang energy. So, sisilipin naman natin, meron tayong topic nito, uploaded na po. Kung saan ay binigyan natin ng higit na focus ang usaping pag-ibig lamang po. Maaaring nabanggit ko na to kung napanood nyo na yun, Gemini. Si Venus, the planet of love, beauty, attraction, ay nasa inyong mga 5th house of romance ngayon. Your love life. The Page of Cups, bumabata ang enerhiya, kahit pa ang kakibat po ng ilan, parang stress na. May stress, ilang stressors sa paligid, especially work-wise, pagdating sa inyong mga profession. Kasi nanlalaban kayo. Bessie, so ano yung blessing of work na ang ganda? Pero dito tayo sa medyo love and light, pagdating sa mga buhay, pag-ibig, kung kayo ready to mingle. Yes, magandang chance to connect, reconnect, reconcile. May ganun ba? For some of you, paano din yung pagiging young? Kasi medyo seryoso yung ilang baraha. Baka ito lang yung pinaka-reminder. Venus in the 5th house, guys. Having fun, enjoyments. Labas-labas din daw pag may time. Ganon. Have fun. Siyempre, balance. Sabi ko, hindi sa magiging practical naman palagi with King of Cups. Pero, mapapangat din yung, alam yung, deserve nyo rin. Yung happiness, yung pleasure. Okay. Meron na ba kayong dini-date ngayon? Single? Actually, maganda yung flow pagdating sa part na yan. Maganda rin na mapapangat ang boses. Huwag lang magmamadali. Okay, huwag mamadali ng mga bagay. Sa true naman. Kasi nasa tayo ngayon, Leo season, may topic rin tayo yan, guys. Sana naka-follow kayo. Tayo po ay live na live sa ating Red App. Moonchild Maguna rin din. Meron tayong topic. Kapag Leo season, nag-highlight ang inyong mga 3rd house. Connected din yan. Communication, kahit over the net. Be expressive. Pangatin ng boses. Kung ano yung sinasabi ng inyong mga puso. Be playful. Nang hindi nagmamadali. Okay. Meron na ba? Meron ba kayong kinakausap ngayon? Or may travel ba? Okay. More on travel din si 3rd house. Kahit short distance travel lang. Kasama ang mga mahal mo, your siblings, relatives, kasi dyan din yung pumapasok. Meron bang nagaganap na party? The 4th ones ay narito, card of celebration, kasama ang family. Or meron bang na para bang tayo ay general reading marahil ito'y para sa ilan na pinagtibay na rin po ng ilang pagkakataon sa relasyon, couples in a relationship attached. I see na meron ditong higit na magiging expressive, reversal kung hindi kayo mismo ay ang inyong mga partner. This is a wedding card. Meron bang kinakasal, ikakasal, or nagpaplanong magpakasal? Pakita natin sa live. Ayan ang umaangat, guys. Ang daming maaring unexpected events ganap sa mga napag-usapan natin. Trabaho, pera, pag-ibig. So, stay flexible. Go with the flow. Have fun. Enjoy. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig mid-August, mid-month of August, 2026. Mensaheng gabay lamang po, Gemini.